hindi marunong maging presidente ang nakaupo. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kung i-gradean daw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, 1 out of 10 na ang pinakamataas na ibibigay niya. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Hirit pa ng bise sa panayam ng media sa kanya, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo laban kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Dating magkaalyansa noong eleksyon 2022 pero unti-unting lumutang ang mga lamat sa unity team ni Marcos at Duterte simula noong May 2023. Nag-resign si VP Sara sa lakas CMD kasunod ng pagkakademote ng malapit niyang kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lang. Kasunod niya ng ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalisikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos sa si Representative Martin Romualdez. Bagay na itinanggi ni Arroyo. September 2023, naungkat naman ang issue ng confidential funds at ang paggamit umano ng Office of the Vice President ng 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Tinanggihan din ng Kamara ang 500 million pesos na panibagong confidential funds na hinihingi ng OVP. Enero ng 2024, naging kontrobersyal ang pahayag na ito ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Tapos lang yun. Okay na tayo. Don't even dignify. Okay na yung PJR. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Isa sa dumalo sa pre-rally na yon, si VP Sara. Di yan nagustuhan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bad shot na yan sa akin. Gayunman, naghayag pa rin si Pangulong Marcos ng tiwala sa bise. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Intended my resignation as a secretary. Hanggang sa nitong Hunyo, nagbitiw si VP Sara bilang kalihim ng DepEd at Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi na siya nagpunta sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos at noong Setyembre, sabi ng bise, Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. noong bumiyahe si Pangulong Marcos para sa ASEAN Summit ngayong buwan, hindi rin si VP Sara ang caretaker na itinalaga niya. Hindi na raw kasi siya bahagi ng administrasyon. Nang tanungin sa ugnayan nila ni VP Sara, sabi ng Pangulo, I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. ang pahayag na yan ni Pangulong Marcos, sinagot ni VP Sara kanina. Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Kwento ng bise, napagtanto niyang hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Marcos
sa isang graduation ceremony kasama ang Pangulo. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Masama raw ang pakiramdam niya noon at na-trigger siya sa interaksyon ng Pangulo at isang graduating student. Imagine myself cutting his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Inungkat din ng bise ang ilang ipinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Gaya ng napagkasundoan daw na ipapagamit sa kanyang presidential chopper para makauwi sa Davao. Hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Sa dami raw ng pag-atake sa kanya ngayon, may nasabi sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat tungkol sa kanilang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Panahon ni dating Pangulong Duterte na ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. Sabi pa niya, may listahan siya ng 5 tingin niya'y impeachable offenses ni Pangulong Marcos pero hindi niya idinetalye kung ano-ano ito. May binitawan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sabi naman ng Malacanang, hindi sila maglalabas ng pahayag tungkol sa mga sinabi ni VP Sara. Kaugnay naman sa 16 million pesos na ginastos ng OVP sa safe houses noong 2022 gamit ang confidential funds na tinalakay kahapon sa Kamara. Sabi ni VP Sara, ibinigay nila sa COA lahat ng dokumento. Wala naman daw tinatanggap ang komite na paliwanag ng COA. kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, hanap sila ng hanap. Sabi naman ng chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, sumipot na sana ang bise sa mga pagdinig. Marami pong tanong na hanggang ngayon po ay hindi pa rin pumasagot. So sa amin naman pong parte, ginagawa lamang po namin ang tungkulin namin dito po sa committee. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.